Yan, magandang magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Ano man pong oras na nakakarating at makakarating sa inyong mga lugar. Ang video po na ito, mga kapatid, muli, pagbati ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan sa inyong lahat. Yung pong ating pong napakinggan ay from the Hangad Choral Group. Ang title po nun is Pagkakaibigan. Favorite song ko po yun. And ano po yun, biblical. Nakasulat po yun sa 1:15-13 hanggang 15. Ang dami pong nag-message sa akin this past few days. And corruption. Walang tigil ang korupsyon, mga kapatid. Kasi nagmamadali na po sila dahil alam nila one of these days, sooner or later, their organization will shrink, mga kapatid. And dami po sa South Cotabato alone, meron daw pong project doon na hospital. Magkano ba, sister, yung merong nag-feed sa akin nakalimutan ko lang, pero meron akong screenshots. Hindi ko lang mabuksan dito dahil gamit ko yung phone. Ipopost ko na lang po, mga kapatid, yung figure. Halatang nilolo ko na lang ang mga kapatid. Kaya, mga kapatid, kung sa tingin nyo ay paninira lang po ang sinasabi po namin, lang po kayo, mag-obserba kayo. Tandaan po ninyo, ang buhay ay isang walang katapusang pag-aaral, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na nag-graduate ka na, you stop learning. We keep on learning every day, mga kapatid. Dahil there is no absolute truth sa mundo, mga kapatid. The only absolute truth that I know is love. Yun lang po ang alam kong absolute truth sa mundo. Yung pong pag-ibig. Kung tayo lang ay magkakaroon ng pag-ibig sa puso. Pag-ibig hindi sanguso lang, mga kapatid. Maganda po ang magiging takbo ng mundo. Bakit po ngayon ang daming korupsyon not only in MCGI? The very reason why we are talking about MCGI alone, solely because, mga kapatid, doon po kasi tayo nanggaling. Kaya, anong kinalaman natin doon sa mga nangyayaring korupsyon sa ibang religions? Wala tayong alam doon, mga kapatid. Kaya natin pinag-uusapan, kaya nagkakaroon tayo ng awareness. We are trying to disseminate awareness to people. We are trying to disseminate awareness not only from our brethren, pati po, mga kapatid, sa mga tao na tinatarget nilang maanib. Sa bagay, mga kapatid, ngayon, very minimal na lang po yung mga naaanib. Dahil unang-una, pinakamalakas na nakahatak ng maraming tao, including us, mga exiters, is the program Ang Dating Daan. Yung Bible exposition, mga kapatid, yung itanong mo kay Soriano, at saka yung mga debate. Yun yung nakahatak sa atin, mga kapatid. Little we realize na ganito pala yung mga naging mga mali ni Bes. Ngayon na lang natin nakikita, mga kapatid. Kahapon ba yun? Yes,
It was yesterday, last night. Merong tumawag sa aking matandang manggagawa. Excuse me. Kumahagulgol siya. Sabi niya, Tol, hindi ko matanggap yung ano. Sabi niya, bakit? Anong nangyari? Sabi ko ganyan. Iyak siya ng iyak. Sabi ko, wala tayong magagawa doon. Sabi ko ganyan. Lahat ng tao binibigyan ng Diyos ng chance para maging mabuti. Lahat ng tao binibigyan niya ng chance. Kaya walang taong pwedeng sumumbat sa Diyos, mga kapatid. Wala. Even Satan himself. Bakit? Tao ba si Satanas? Hindi. Ba sinabi ko bang tao si Satanas? Even Satan and even the fallen angels themselves cannot blame God. Cannot curse God, mga kapatid. Kaya sabi ko doon sa matandang manggagawang umahagulgol kahapon. 'Di ba si Haring Solomon binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Siya nga yung pinakamatalinong haring na buhay. Pinakamayamang haring na buhay sa istorya ng sangkatauhan. Pero tumalikod din siya sa Diyos Dumating yung punto na tinalikuran niya yung Diyos na nagbigay sa kanya ng lahat ng bagay na meron siya. Madali lang naman ng pakiusap ng Diyos Ingatan mo ko, iingatan kita. Ganun lang naman ang pakiusap ng Diyos, mga kapatid. Hindi naman siya humihingi ng, kailangan, bigyan mo ko ng ganito, etc., etc. Walang ganun, mga kapatid. Simple lang ang inihiling ng Diyos. Ingatan mo ako at iingatan kita. Ganun lang po, mga kapatid. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi sa inyo, mga kapatid? Kasi, kagaya po nung tanong sa akin nung kapatid na manggagawa. Matandang manggagawa to bakit nagawa ni yon? Sabing ganyan ni Brother Eli. Kung totoo man. Sabi ko, alam mo, nung unang merong mag-confess sa akin, siguro mas matindi yung naging reaction ko kaysa sa reaction mo. Para akong mababaliw during that time. Meron akong pinagsabihan na manggagawa din na exiters. Nagkwento sila sa akin. Kinailangan nilang pagurin yung sarili nila para makatulog upon learning kung ano yung mga nangyari. Ganun sabi ko. And it took me some time para unti-unting matanggap. Ngayon, ako, tanggap ko kung ano man yung nangyari, sabi kong ganyan. Kasi, lahat naman tayo binibigyan ng Diyos ng chance. Ngayon, granting for the sake of argument, sabihin na natin na kinasangkapan ng Diyos si Brother Eli. May mga taong kinasangkapan ng Diyos sa Biblia na tumalikod sa Diyos. Ganun lang kasimple. Sabi ko doon sa matandang manggagawang kausap ko. Kaya lang naputol yung usapan namin because I have to deal with some matters na mas importante, mga kapatid. Kaya nagpaalam ako sa kanya. Ayun. So, ayan. Bukas po meron po tayong live. Ano bang oras yung pinost ko, mga kapatid? Meron po tayong kakapanayamin na kapatid na exeter din. Balita ko, binopromote na rin niya. Medyo hinihingal ako. Saglit lang. Magbabasa lang po ako ng mga comments. Sabi ni Kidlat, hello, pakibati naman po si AI na malupit. Ano ba to? AI ba o AI? Hindi ko maintindihan kung AI o II.
Sige, dalawahin natin. Hello, pakibati naman po si AI na malupit. Isa naman. Hello, pakibati naman po si AI na malupit. Yun. Tapos sabi ni Sister Odessa A. Wheeler, good morning, Brad. Yan, good morning sa inyo dyan. Sa Australia ito, si Sister Odessa. And yun, yung mga na-post ko, balita ko si Don Robert Naboa ay ngayon dinodoktor na yung libro, financial book ng MCGI Singapore. Alam niyo, kahit na doktorin nyo yan, lilitaw at lilitaw din ang katotohanan. Kaya mga kapatid dyan sa Singapore, gising-gising. O taong natutulog ay gumising, ang puso mo nga'yo'y pukawin. Ang katwiran ni Jesus ay hanapin, nang huwag kang malugmok sa dilim. Halina o tao ng Diyos, at kay Jesus ay sumunod. Huwag patigasin ang iyong loob, nang ang puso mo'y... Nakalimutan ko na yung ano. Na 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 na. Yun. Huwag po tayong mga kapatid. Huwag po tayong tutulog-tulog sa pansitan. Huwag nating papagmatigasin ang ating puso, mga kapatid. Dahil baka kinakatok na ng Diyos ang inyong mga puso. Binubuksan na ang mata ng inyong mga puso para makita yung nagdudumilat na katotohanan na niloloko na lang po kayo. Ngayon, ipinipinid ninyo ang pintuan ng inyong mga puso, kaawa-awa po kayo. Kaya po ang babala ng Biblia sa Apokalipsis 4:1, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong mga kadamay sa kanyang mga kasalanan at wag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Meron pong babala sa Biblia, mga kapatid. If you consider yourself as a member of the nation of God, meron po, mga kapatid, na babala ang Diyos at panawagan. Magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Pinalalabas na po kayo, mga kapatid. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik. Huwag na kayong magpa-delay-delay. Pag nakasumpong ka ng mabuti, gawin mo agad. Huwag mo munang isipin, saan ako pupunta? Lumabas ka muna. Nasusunog yung bahay, lumabas ka na. Huwag mong itatanong saan ka pupunta. Ngayon, pag nakalabas ka na, saka mo na isipin kung saan ka pupunta. Kung hindi ka lalabas, kasama kang masusunog, malilitsyon ka. Sabi ni Hedge Knight Sir Duncan, good evening, watching with Polly Astery. Sabi ni Kidlat, ayun shoutout sa'yo, Kuya Hedge Knight. Meron kang pinapa-shoutout, di ba, Kidlat? Yung sa Post and Pander. Inisa-isa niya kaya lang, ang dami, hindi ko naman makakabisado lahat yun. Shoutout na lang natin as a whole. Yung Post and Ponder Podcast Family, TPP. Yan, mga kapatid. Sila po yung mga kapatid natin na kapwa natin exiters na tumutulong, mga kapatid, for the welfare. Marami pong project ang Post and Ponder Family. From self-development, mga kapatid, and ayoko na lang baka nila yun, baka maging spoiler ako. Sorry, basta marami po silang projects, mga kapatid, for the benefit of the exiters, mga kapatid. Sabi ni Sister Odessa A. Wheeler, I noticed na kahit nangangaral si Brad Daniel, he's full of anger and hatred.
I feel sorry for our brothers and sisters wasting their time. Shout out to Sis Vanji and Sis Malu. May God be with us. Ayan, wow. Ang ganda nitong comment ni Sister Odessa A. Wheeler. Sabi niya, ulitin ko lang babasahin. I noticed na kahit nangangaral si Brother Daniel, he is full of anger and hatred. I feel sorry for our brothers and sisters wasting their time. Shout out to Sis Vanji and Sis Malu. May God be with us. Yan. Nagkakaroon ako ng accent. English yarn. English nga ni. Yan. Sabi ni Hedge Knight, Sir Duncan. Yun. Oh, good day, Brody. Yan. Sino ba ang pwede nating pakyatin? Anuhin muna natin yung mga nanonood. Ito lang po yung mga nakikita ko mga kapatid sa monitor. Pasensya na po kayo if I will not include your name sa mababanggit ko mga kapatid. Kasi ito lang po yung nakikita ko. Pardon me. Nandito si Mama Mary. Ayan. Si Mama Mary Mayorzon. Si Sister Abby Camasosa. Si Sis Chris Reyes. Si Sister Odessa A. Wheeler. Si Brother Sunny Diaz from Brisbane. Ito yung promotor magsimula nung umakyat to, dumami yung mga Exeter sa Australia. Kaya ito yung ito yung commander ng mga Exeter sa Australia Sabi nandito rin si Sister Marilu Infante, si Kidlat, at saka si Uncle Sam David. Yan. Akyat ka na po, Mama Mary. Gusto namin tumawa. Pakitin nga natin si Mama Mary. Abang si Mama Mary sa PPP. Yan. Alam ko, mag-guess si Mama Mary doon. Sa PPP. Ayan. Hello, Mama Mary. Nag-send ako ng sa'yo, ng invitation to join me in this live. Hello, Mama Mary. Mukhang mahina ang ayun. Hello, Mama Mary. What's up, Woodland people? Hindi ka pala Mama Mary ngayon. Ay, wala na. Nalolobat ako kasi napapagod ako katutulog. Ikaw si Rosalinda. Si Rosalindang walang pahinga. Napagod na ako katutulog. Wala kasi. May yelo pa ba dyan? Hinihintay ko nga yung yelong napakalalaki. Walang yelong malaki ngayon. Magtitinda ako ng ng halo-halo. Ayun. Balita ko, ano bang balita natin? Nasagap natin sa mga natin dyan. Lagi nun sinasabi, palagi kang binabanatan ni Badong. Sabi nung nagsusumbong sa kanya, palagi kang binabanatan doon ni Badong Tapos, Sino yung sinabihan? pag sinabi ko malalaman. Hindi nga, sino sinabi? Palagi kang binabanatan. Sabi kay Nips to Nips, kay daddy ni... Kanya rason. Oo. Sabi naman ni Nips to Nips, huwag mong pinapanood yun. Huwag kang nanonood doon. Huwag kang nagpapapanood doon. Sabi naman nung nagsabi sa kanya, kahit naman di ako manood, pinapanood naman ng mga taga-apalit. Lahat naman sila nanonood doon. Kahit naman di ako manood. Nang-i-invite pa nga Kaya nga lahat,
nanonood sila kahit pigilin nila, hindi nila mapipigil. Meron akong ka-video call kanina kasi matagal na akong chinachat nito. Kanina ko lang siya inano, sabi ko, bro, pwede ba tayong mag-video call? Akala ko tatanggihan niya ako. Sabi niya, sige brother, anytime, ikaw pa ba? Ano to matagal na kapatid sa sa South District sa Sukat, Ebacom. Baka baka tauhan dati ni Brad Pitt. Basta, actually, pinababanggit niya nga yung pangalan niya eh. Shoutout mo ako, Brad Badong, sabi niya ganyan. Alam mo ba, nagpapasalamat ako, sabi niya ganyan. Sa Diyos at sa'yo, sabi niya ganyan sa akin. Ang tapang mo, saludo ako sa'yo, sabi niya ganyan. Actually, nung unang napanood ko yung mga video mo, nagagalit ako sa'yo. Tapos, bigyan ko nga ng chance ito, panoorin ko yung mga video nito. Doon ako nagkaroon ng interest na isa-isahin kong panoorin yung mga video mo, Brad Badong, sabi niya ganyan. Matanda ito at may kaya. Like, hindi may kayabangan. Lahat na lang ng may pera, nagigising. Buti nga yun, nagigising para wala na silang magiging, yung magiging source. Tapos, sabi niya, alam mo Brad Badong, noong inumpisahan ko ng panoorin yung mga video mo, doon na ako napaiyak mo ako ng matindi. Sabi niya ganyan, hindi ko lubos akalain na ganoon sila. Pero even before, merong diakono na nagsabi sa akin, hinay-hinay ka sa pagtulong financially. Kasi nakita nila, mga diakono ito mga kapatid, nakita nila yung pamamalakad ng iglesia even before nabuhay pa si Soriano. Nahalata na nila na meron talagang corruption, mga kapatid. Anong tag dito? Namuluboy na nga si Victan hindi pa rin nila di pa rin sila nakakahalata. Marami lang namulubing mga kapatid na mayayaman. Di ba dati si yung pinsan mo, si Daniel Rason, si Bonjing, nangihiram lang ng sasakyan kay Brad Gimboy. Oo, tsaka pinahihiram niya na yung ni Bacosa, pinagpapahiram yun dati kay na Bacosa. Tapos tanda ko pa, nangihiram lang kami ng credit card kay Kuya Gimboy para makabili ng rep, para makabili ng TV, para makabili ng kung ano-ano. Oo, pinapahiram nun lahat yung pati sasakyan. Sineservice ni Bonjing. Tapos, ang gwardiya si Gimboy pa. Ngayon si Gimboy, na lang siya, taing kalabaw na lang siya. Hindi pa siya gumising Alam ko, active pa rin yun Maraming nandyan, akala natin active pero by heart, sa puso nila exit na sila. Sabi nga nung mga kausap ko, Brad Badong, huwag mo muna kaming ibubuking. Kasi pag binuking mo kami, wala ka nung magiging information dito. Sabagay, totoo rin naman yun. Kasi, dahil sa kanila, nakakaroon pa ng source, di ba? Yes. At marami na po mga kapatid ang mulat at gising. Akala ni Daniel Rason, kakampi pa niya yung mga kausap niya. Hindi mo alam, Daniel Rason, yung pumapalakpak sa'yo, nagbibigay ng information sa akin. Parang tanga lang, di ba? Yung ginagawa nila sa yung merong kandila-kandila. Ano yun? Katoliko na silang... Mas matindi pa nga sila sa Katoliko Yung Katoliko ang pinuprosesyon yung larawan ng Panginoong Jesucristo That depict the Christ when he manifested in the flesh. Yung pinuprosesyon nila, iniilawan nila yung santong kabayo. Santong kabayo. Tapos, ang pagtataka mo pa kay Bonjin, wala siyang, di ba, dati,
nabubuhay pa yung tsuhin niya. Yan ang siya ang vice. Ngayon ang vice niya ngayon, si Matutina, si Japayuki. Pero ang ano talaga, ang next in line na leader, si Penpen Di Sarapen. Ano tuturo nun? Sige nga. Ewan ko. Depende di Sarapen, di Cuchillo de Armacen. Ano yung tuturo nila? Puro katangahan. Ngayon nga ang dami ng, sabi ko, kapatid, yung kasama mo sa picture, Exeter na ba? Exit na siya by heart, sabi niya ngayon, pero minsan naghihikaw na nga yan sabi ganyan. Tsaka sila, di ba, pinagbabawal nilang mag-alahas. Samantalang sila, ang dami nilang alahas. Correct. Babawal sila, tapos sila sa sarili nila, hindi nila sabi nga, bago ka sa sarili mo, kailangan ikaw mismo yung susunod. Para sundin ka, di ba? Meron nga akong kilala kung malakas magbigay, pagka umaawit yon sa labas, nakahikaw. Kasi, puro lang kasi sila palakasan Nakita mo si Japayuki, nakita mo bang nagsuot ng mga loose na damit yan? Di ba lahat ng damit niya, puro mga hapit na hapit? Tsaka nagme-makeup siya. Tapos ibabawal nila, bawal dito, bawal doon. Nang pating na Japayuki yan, tarantadong yan. Tapos nung sinabing, huwag kang magpapapanood dun kay Badong ngayon. Siyempre, napapahiya siya kasi siya mismo, parang yung sinasabi nga, wag kang nagpapapanood doon para hindi siya nga naman makatuklas. Kung nire-rebel ni Badong, kaya pinipigilan niya. Wala naman siyang magawa. Sinabi niya na, lahat naman ng nasa apalit, nanonood Mapipigil niya ba yun kung anong gusto ng mga kapatid? Kahit wala nila sa leeg yan, kahit i-check pa yung mga phone, may phone na reserba. May phone na reserba, pinapapanood sa akin. Shoutout pala sa mga closet na KNP. Salamat po mga kapatid na KNP sa inyong paninindigan sa katotohanan. Alam ko, mahirap po ang inyong kalagayan. Magtiwala po kayo, mga kapatid na KNP, na closet, na meron pong Diyos na pumapatnubay. Totoo pong may Diyos. Kung pong niloloko na lang po kayo ni Daniel Rason, alam niyo po yan, na meron pong Diyos. At salamat sa inyo pong lahat, mga kapatid na KNP. May sinabi yung kapatid na kausap ko. Sabi niya, kasi ito meron siyang company. Hindi ko na lang muna babanggitin. Naluluko na lang naman talaga sila Hindi lang nila matanggap yun dahil nga. Kasi wala na silang kagaya ng dati na ipagmamayabangan ni Bonjing. Puro lahat. Tapos sasabihin pa ng masyadong yung delulo, sasabihin pa, nag-abono. Ay wow, kailan nag-abono yun? At saka bakit sinasabi yung salitang abono? 'Di ba kung miyembro ka ng pamilya, hindi mo dapat sabihin yung abono kasi you are part of the family. Kaya nga, parang pinapasukan mo pa sa miyembro na, ako, nag-abono ako, dapat bayaran nyo rin ako. Parang ganun di ba? Hindi ba dapat, he should be leading by example. Bakit mo ginagamit yung salitang abono? Di ba? Parang, Kung ang mga kapatid, tumulong, kailangan kang tumulong. You are the number one who is obliged to help the ministry. Ewan ko ba bakit maraming pang naniniwala kay Bonjing na... Eto pa. Sabi nung ang galing ng strategy mo, Brad Badong. Sabi niya ganyan, napahanga mo ko. Ang talino mo pala, sabi ganyan. Totoo pa lang kasi may mga kaibigan ako, mga lawyers. Sabi niya ganyan. Tinanong ko yung repercussion. Pwede ka bang idemanda?
hindi ka pala pwede talagang idemanda. Pagka idinamanda ka, hindi lang ABS-CBN ang sasakay, hindi lang GMA, pati ang mga international mga CNN, CBN, anak ko, ang dami na. Kaya mundo mapapahiya si Daniel Rason. At balita ko nga, dinodoktor na yung libro sa MCGI Singapore chapter, yung financial book, dinodoktor na pinapadoktor nila sa CPA. Naku, kahit doktorin nyo yan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya nga na-stress na, nakita mo itsura, stress na sila. Kasi nga, yun na ngayon nangyayari na bumabalik sa kanila. Yes. Yung mga ugali nilang wala kang lahat ng salita hindi mo ma-express sa kanila basta wala kang masabi kasi nga yung iba kasi akala mababait sila. Bakit ganun na lang ang sa kanila na hindi nila alam kung anong kung gaano katotoo yung pinagsasasabi natin sa kanila, di ba? Yes. Kaya hindi nila matanggap sa sarili nila na nakikita nila na mga nagbabalat kayo lang. Yes. Balat pa lang ang pag-ibig. Hindi nila alam na kaya pala nilang gawain yun. Diba? Yung binugbog lang yung pinsan niya na si Pinsan buo niya yon, kapatid ni Kaislaw Palitaw. Kaya nga, hindi nga niya. Siguro ako yun, ipagtatanggol ko yun. Ako yung nasa katayanan, ako pagtatanggol ko yun. Kahit na mawala na yun lahat sa akin. Pagtatanggol, kapatid ko yun eh. Hindi nila may pagtanggol kasi doon din sila umaasa. Kaya hindi nila may pagtanggol. Tsaka, bakit hindi ka ba kontento na sinuntok mo? Di kausapin mo kung may nagawang mali. Ay, hindi. Kausapin mo. Alam mo naman si Bonjing, pagka nagsumbong, parang sabi nga, wag mong kakantiin si Bonjing. Natatandaan nyo nga yung salita ni dati na pagka kami kumalaban, ako ang kalaban, di ba? Ngayon, asan nga yung tagapagtanggol niya? Sige nga, ngayon. Sino magtatanggol sa kanya ngayon? Si Japayuki? Wala na. Yung tagapagtanggol niya, ibinagsak din niya. Ay, naku mga kapatid, kung malalaman nyo lang kung ano ang hiwaga sa ilalim ng lamesa. Naku mga kapatid ko, magsigising na kayo. Ang hiwaga ni Rambutan. Baka nagbabalat ng rambutan. Ang mahiwag rambutan sa ilalim ng lamesa. Malamang nagbabalat ng rambutan. Sabi siguro ng mga, ito na naman yung dalawang... Kung di nagbabalat ng rambutan, malamang baka naglilinis ng kuwan. Ayun po mga kapatid, kung isa lang sana ang nag-confess hindi lang isa, meron pumangalawa, meron pang pumangatlo, and counting. Mga kapatid, kaya ako na noong mga nakakaraan, mga kapatid, mga nakakaraang buwan, mabigat pala yung ganoong dalahin na hindi mo alam kung paano mo Paniniwalaan. Yes. Hindi lang paniniwalaan, hindi mo alam kung paano mo siya bibit-bitin sa kalooban mo. Kasi masyado kang nun dati, yung bang ikaw yung tagapagtanggol nila. Ay, sabi nga nung kaibigan ko, si Badong,
Buwan niyo pong tagapagtanggol yan. Kaya nga ako nung nakita kita nun na pagka meron, sabi ko, magbalik loob ka na. Parating na si Kristo. Sabi ko naman sa sarili ko, ay wow. Nasa ano tayo nun, di ba? Nasa Smallville, sa Kalumpang. Sabi ko ba sa sarili ko, parang tanong ko. Di niya alam yun. Sabi niya. Yung huling pagkikita natin yun, di ba? Oo, 2018 yata yun, 2018. 2018 ba yun? Oo, 2018. Tapos nakita tayo dito. Tapos nagulat pa ako noon. Kasi nga, hindi ko in-expect. Sabi ko, paano mangyayari ito? Masyado tong doon. Kasi nga, parang kahit anong sabihin mo, hindi makikinig yan. Kaya nga sabi ko noon, sabi ko nga sa sarili ko, kaya ako ang mag-reveal ng mga kagaguhan o mga yan. May maniniwala kaya? Kasi rason ako Oo. Sabi ko sa sarili ko, kasi nga, gaya nung, di ba, dinimanda nga ang tatay ko. Sabi ko, nangayop na to meron din tayong araw na may lalaban sa inyo ng Ngayon nga, lahat nga, naririnig ko kung sino yung mga nag-aanon. Pero yung narinig ko yung hindi ko, sabi ko, sino yun Meron nagsabi sa akin, tingnan mo nga, ito, di ba yung nakita natin ito yung kasama natin sa rest house, sabi pa niya ganon. Si Ate Sabi ko, Deng. Banggitin mo na yung pangalan, si Ate Deng. si Ate Deng, sabi niya, ito yung umabanat ngayon to sa iglesia, binabanatan sila. Sabi niya, sino naman yan? Di pa nga ako interesado nun. Sabi ko, no, di naman yan, ba't panong babanatan noon yun? Iniisip ko nga na ikaw, may sinabi siyang pangalan, paano ka kung babanatan niya yun? Masyado siyang, doon, yung Panatiko. na gusto na hindi mo parang pahihiwalay. Sabi ko pa kanyang ganon. Imposible yan, imposible. Ang iniisip ko pa nga nun, si Kawawang Popoy. Si Kawawang Popoy. Kawawang Popoy. Di ba? Kaya sabi ko, imposible. Si to? Sabi ko, si JR to. Bakit Badong ang pangalan niya JR siya. Sabi ko, JR yan. Sabi niya, ayaw niya pangalan. Hindi, Badong siya. Ba't naging Badong? Hindi ko naman narinig na tinawag na Badong yan Sabi ko pang ganun. JR ang pangalan niya, hindi Badong. Kaya ngayon, nag-friend request ako sa'yo no? Kaya kinamusta kita. Uy, kamusta ka na? Tinatry ko lang, baka sabihin ko pa sa sarili ko, baka kaya hindi ako i-accept nito kasi rason ako. Baka isipin niya na tinatry ko lang siya na ko lang siya, ititik-tik ko lang siya. Baka yun ang isipin mo. Kasi ngayon nga, siguro doubt ka pa kung ako ngayon, di ba? Tagal nating di nagkita, tapos all of a sudden, merong friend request. Kaya ngayon, sabi ko, na-curious ako. Sabi ko, anong nangyayari dito sa iglesia? Tapos ngayon, meron nga na, yun nga, doon ko lang napatunay na ikaw nga. Tapos tinanong nga niya ni Ate Deng, si ano ba yun? Sabi niya, ay, oo, si Badong pala, si JR. Sabi ko pang ganun. Ay, kaya naman pala nalilito ako dahil hindi ko alam siya na Badong. Ang alam ko sa kanya, JR. Paano nangyari yun? Kaya ngayon, sabi ko pa sa kanya nun, isusupport ko ngayon kako si Badong. Si Ate Deng ba? Kumusta? Citizen na siya. Nag-o-taking na kaya siya. Yun. Congratulations, Ate Deng. Samahan mo na kami ngayon para tayo ay maging... Alam mo ba, Called in na tayo. Canadian ka na. dati alam mo ba, pinaplano nila yung ipa-deport. No? Oo, alam ko yan. Pinaplano nilang ipa-deport kay sinabihan si Brian De Asis. Kita mo, kawalang hiya. Pinsang buo, kadugo, tapos ipapa-deport dahil nga Nandun ako. Sa word na Japayuki. Yes, nandoon ako noong kausap ni Nips to Nips, si Dan Rason, yung Brian De Asis through phone. Sabi niya, ipa-deport mo yan. Oo, ganun-ganun lang ka akala mo. Alam ko nanonood si Ate Deng sa mga video natin, Ate Deng. Para sa iyong kaalaman, gusto kang ipa-deport even before.
Actually, nasa Hong Kong ka pa lang, binabanatan ka na. Kaya nga, di ba, binanatan ka ni Soriano sa pulpito? Kaya nga, syempre, ang inaano na lang din niya, kung yung tatay niya, masyado ding devoted, kaya inaalalayan niya lang din. Hindi devoted si hindi na devoted si Uncle Ruben. Bait nga. Sino naman tanga ang magi-stay? Sa palagay mo ba kung meron ka nasa katinuan ka, yung ginagawa mo bonding na yan? Shoutout natin muna yung mga kapatid na matatanda dyan sa Hagonoy. Oo, yun, isa pa yun. Nanonood sila. Shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayo mga kapatid. Eh! Nag-i-invite pa. Panoorin niyo si Badong. Kaya nga, teka, isa naman sasabihin, teka, kasi hindi marunong cellphone teka, kasi tinatanong kung paano ka papanoorin, sige na, teka, yan, panoorin mo yan si Batong. Hindi nila alam lahat ng mga matatandang kapatid. Ano na, wala nang gana. Paano ba naman sila gaganahan? Biro mo, nagpapasalamat sila. Yung kasama nilang, yung kabatch nila na magulang ni Danya Rason, hindi man lang pumupunta sa stage. Hindi ba nakakaya yun? Sampal yun sa Biro mo yung mga kapatid naman, sino ba yung mga pumupunta sa apalit na naka-wheelchair? Paano kasi? Ay, meron akong nabalitaan. Si Nanang Laon. Nagising na rin. Nagising na rin si Nanang Laon. Nagising na si Nanang Laon. Hindi naniniwala ngayon na pagka hindi ka MCGI, sabi nila ng Laon dati, pagka nasa labas ka ng MCGI, kahit anong gawin mo mabuti, kolorom yan. Ngayon, naliwanagan na siya, nahimasmasan na siya. Binuhusan ba ng yelo? Ang Diyos naman mapagbiyaya. Ay nako, patay na kayo. Nauubos na ang miyembro niyan. Paano ba yan? Ang miyembro, bawiin nila yung mga property na pinag-abuluyan nila. Oo. Di ba? Yun, nasa na yung Danya Rason, nasa na yung yung pinagmamalaki ni Soriano na mga kapatid, wala pong makakapagbenta ng mga property ng iglesia sa mga pamilya ko. Dahil ito po ay nakapangalan na sa iglesia. Nasaan na yun, Danya Rason? Sila pa nga number 1 kawatan. Ng iglesia. Bakit? Number 1, kawatan, yung asawa niyang Japayuki. Ikaw sa sarili mo, alam mo naman na hindi alakang ambag. Tapos magiging sa iyo yung 80%. Ikaw sa sarili mo, alam mo di ba? Parang ang intention mo na kuhain, napakatimawa mo, Japayuki ka. Sa bagay, saan ka ba naman na makakakita na Japayuki may kahihiyan, nahihiya? Di ba? Ano yun na nga lang, yung lahat pati sa iglesia, kuhanin lahat. Dapat, ikaw Japayuki, tumatayo ka rin sa tribuna, nagtuturo ka rin ng aral. Hindi yung gusto ko lang. Turo nun kung paano bumuka ka. Di turo niya kung anong gusto niyang ituro. Maglinis ng tubo. kung paano siyang hindi naman niya may pagmamalaki si Japayuki. Pagmamalaki niya yung asawa niya, hindi nga niya maituro na ito asawa ko, mapapagmalaki niya ba? Kaya nga pinagyaman niya yung pamilya ni Japayuki para sabihin na business talaga na big time. Yung pala, big time pala sa mga tubo. Big time, real time, big time talaga tong si Japayuki. Saan ka pa? Diba? Yung pamilya pinagyaman. Tapos nung una,
kung sino magsasabi ng Japayuki, kung sinong member ang magsasabi ng Japayuki sa asawa niya, ididemanda. At kung sino ang nagsabi ng wala siyang biological na anak, ididemanda din. Ang tanong, meron ba siyang anak talaga? Wala. Di paano, ipag-DNA test niyo yung mga anak, ang mga bata. Kung meron kang may Hindi ba siya gago? Gagong-gago talaga siya. Hindi ba nakakagigil tuwing maano mo na, maririnig mo na, magtulong-tulong po tayo sa gawain. Ay, parang nakakairita. Sarap barilin. Magtulong-tulong sa gawain, puro miyembro, puro negosyo. Sa kaidira kang pinag-i-invest mo. Puro ka target. Puro ka walang humpay na concert. Di ba negosyo puro para sa kanila? Tapos sasabihin, di ba kaya nagninegosyo yung tarantado na mga yan? Nagninegosyo po tayo dahil para sa gawain. Para sa gawain saan? Hindi ba ang nag-i-spend ng puro member na pinagtutulong-tulungan? Di ba parang ang nakakairita yung sinasabi, magtulong-tulong po tayo. Nakakairita ko, ako lang nandun, tarantado ka, tulong-tulong para sa negosyo mo, gago ka. Kaya nga 'di ba nagkaroon ng ng UNTB, binili ng iglesia yung UNTB. Ang sabi ni Soriano dati, para po hindi na po tayo nag-aano sa mga mga ibang TV station, pinapaalis lang po tayo mga kapatid. Kaya bumili na lang tayo ng TV station para hindi mapigilan ng programang Ang Dating Daan. Nasaan na ngayon ang programang Ang Dating Daan? Mismong yung presidente at CEO ng UNTB, pinatanggal niya yung Ang Dating Daan. Tapos itong si Japayuki, pinagyayabang na yung UNTB, sarili nilang istasyon. Ay, wow! Wow! Oh, paano ka nagkaroon ng hindi ka nag-aabuloy, mga gago kayo? Oh, yung abuloy nga, kinukuha nyo pa. Hindi ba kayo kinikilabutan sa sarili nyo? Tapos kayo, magbubuhay kayo? Yung mga, eto pa, meron bang miyembro na tinulungan si Bonjing, si Ismael, na binigyan ng 4 wheels ang miyembro? Wala. Oh. Samantalang sa labas namimigay siya ng 4 wheels. Pagka miyembro, 3 gulong at 2 gulong lang ang binibigay. Correct. Samantalang yung miyembro ang naghirap. At maswerte ka na kung nabigyan ka ng 2 gulong o kaya 3 gulong. Naku, malaking na yun. Samantalang si Sari Manok, kung mamigay ng bike, parang namigay lang ng 5 piso, di ba? Sino si Sari Manok? Si Ampon, si Manok na pula. Si Joey Boy. Yung number 1 fan mo. Number 1. Ay, shoutout natin pala si Joey Boy. Hello, Joey Boy. Namiss mo na ba si Kuya Badong mo? Hindi ba kung mamigay ng bike yan parang walang value, di ba? Lalo na si mas galante naman si JR Kulit. No. Syempre ang interest naman ng isa na yon, kaya nagaganon siya para meron siyang meron siyang maluko din na ma-chuk-chak. Yun lang ang gusto niya Siyempre kung baga sa laruan kung baga sa papainan mo yung mga taong gutom. Yung gutom. Ganyan. Kung hindi naman ako gutom, bakit mo ako mabibingwit? Puro namimingwit. Yan. Nakainom ka tuloy ng ng red wine na may pampatulog. Boy lollipop ka tuloy. Di ba? Anong interest mo? Di ba? Ikaw, hindi ka nanihiya sa sarili mo na gaganong ka. Sa bagay, sabi nga, kung anong puno, ganon din yung puno, yung daddy niya, di ba? Ganon din. Inagaw si Japayuki. Tapos si Sherin, agaw armas din yung anakan niya. Di ba? Di ba totoo naman? Para-para silang agaw armas. Galit na galit sila pag sinasabi yung totoo. Ay, ano yun? Tapos sasabihin nila,
Akala mo kung sino. Pagka binibira natin, tapos pag nagagalit, alam mo, gagalit na naman yon. Akala mo, napakatitino. Ay, wow. Kailan naman kaya siya, ang tanong, kailan naman siya naging matino at naging mabait sa miyembro? Correct. Walang hinihinging kapalit. Naging matino ba siya sa miyembro? Tingnan Diba? niyo po mga kapatid. Tingnan niyo po yung issue na napalakulan. Binigyan man lang ba ng magandang lamay yung nagkaroon ba ng ibinalita ba? Mga kapatid, meron po tayong kapatid na pinalakol habang nananalangin. Binalita ba mga kapatid? Kasi yung kapatid na pinalakol, hindi po nila hindi nila pinapansin. Bakit? Kasi meron pong sakit sa pag-iisip yung kapatid. Pero mabait yung tao na yon. Mabait yun. Gano'n naman sila, pagka walang pakinabang ang tao, hindi nila bibigyan ng pansin. Itong si Bonjing, ang style niyan, tutulong yan sa iba, sa kamag-anak hindi. O bakit nung namatay ba yung asawa ni Uncle Rolly, pumunta ba sila? Yan si Bonjing, pumunta ba? Pumunta sila doon sa Makati, di ba? Sabay na namatay si Ai at saka si Si Ay. O bakit? Bakit kasi mag-expose sila doon? Bakit? Kasi kilala na sila, kaya ayaw nilang mag-expose. Doon sila magyayabang sa iba na yung masyado silang ina-admire na, yun, magaling yun, maganda yun, maganda. Puro sila gusto nila feedback maganda. Ayaw nila ng feedback na negative. Yeah. Pero po, silang tulungan yung kadugo nila. Pero never silang tumulong sa kadugo, lalo pag namatay. Pero kung kaibigan niya yung namatay, yung gaya niya yung BFF niya, yung namatay ang kapatid. Pag pupunta si Pansit, si Ismael, convoy pa ang sasakyan, akala mo naman Congressman. na marami pang bodyguard, nakakala mo naman siya titirahin. Nakakala mo naman siya magbibigay yan ng lahat ng tulong. Ganun siya kayabang. Magyayabang. Pagyayabang niya lahat kung kulang na basta alam ko ganun siya kasi nung lahat ibinibigay niyan pag din sa mga kaibigan niya nagyayabang yan pero sa kamag-anak never, di ka pa pupuntahan, diring-diri pa Di ba nga nung humingi ba o bibigyan ng bigas si Uncle Ruben, humingi si para ipamigay sa mga kapatid. Si Uncle Ruben, kumukuha doon, pinamimigay. Dahil, bakit ko alam? Kasi nakikita ko na minsan kasama ako doon na kukuha. Pero yung kukuhanin ni Uncle para sa kanya, hindi. Tinutulong niya sa iba. Di ba? Sinama niya yung tatay mo. Si Uncle Philip, yung yumaong tatay mo. Maghapon daw sila doon. Kasi nga, pag nalaman ni daddy ni Ismael na nandun yung kapatid nila yun magkakapatid yun. Oo, pinipigilan ni Takyo na wag niyo ekang bibigyan yan. Anong puso meron ka? Kapatid mo, yung iba nga, hindi mo kadugo. Kung makita mo sa daan bibigyan mo, di ba? Saglit lang, ako iano ko muna, bibigyan natin ng highlight yan. Mga kapatid, ito po ito pong si Uncle Ruben, kapatid niya po. Magkakapatid yan sa laman. Magkakapatid din sa iglesia. Matatandang kapatid yan. Biro mo, tinuturo ninyo ang pag-ibig, pagpapatawad. Bakit hindi nyo magawa? Ginagawa nyo ba yung tinuturo ninyong pag-ibig at pagpapatawad? Kaya nga ayaw ninyong umakyat sa stage, di ba? Takyo, Dan Rason, tsaka Bet Rason. Pasensya na, nawalan ako ng amor sa inyo dahil napakasinungaling ninyo. Sabi ko nga, siguro kapatid ni Lucifer itong nanay ni Daniel Rason. Naku, napakasinungaling. Tanungin mo si Lisel Capulong, Daniel Rason, kung ano ang sinasabi niya. Alam mo ba ang sinasabi ng iyong mismong kapatid? Pa, sabi niya kay Don Capulong, ang gara-gara ni Mami, no? Nagtatransform pagka nandyan si Kuya.
So meron palang nangyayaring transformation pagka dumarating si Daniel Rason, mga kapatid. Ngayon, sa tingin niyo po ba paninira pa rin? Kayo mismo dyan sa Apalit, alam ninyo kung gaano kalupit ang mag-asawang yan na magulang ni Daniel Rason. Tintin Aureliano. Ano kasing pangalan ng asawa ni Tintin? Vin. Ano? Vin. Si Tata na lang, yung mag-asawa, yung si Tata. Di ba? Si Arvin, oo. Binugbog yun, si Arvin. Alam mo, malulupit yung mga hayop na yan. Kaya wala. Nabalitaan ni Takio, ni Dan Rason na nakatira sila doon sa Old La Verdad. Pinapaalis ba naman? Kala mo siya yung may-ari, ha? Di ba? Kaya alam nyo po mga kapatid, naku, nasaan na, anuhin nyo po sila ang palayasin nyo dahil hindi naman po nila pag-aariyan ng iglesia, sila ang palayasin ninyo. Sampid lang ang mga yan. Tapos mga only aircon pa. Ay, wow. Kala mo talaga sila. Only aircon, naku, only aircon. Walang patayan ng aircon dyan. Naku. Ay, Pagka gusto, pagka mga nagsipag-utos, parang mga hari. oo, Kasi- utos ng hari, hindi mababali. Yun ang utos din kasi ni Ismael Ni Ismael na walang utak. Na minamanipula ng Japayuki. Japayuki lang ang napangasawa niya. Sayang lang ang pinag-aralan niya. Japayuki lang yung nadali niya. Pareho naman silang mababa ang kalidad eh. Hindi nga ibig sabihin, sayang yung pinag-aralan niya, nag-master pa siya kayo, iba pala yung minaster niya. Jack of all trades, master of none. Nag-master siya ng Kagaguhan. Nagmaster na kagaguhan. Nag-master ng katakaan. Dapat mag-master na lang sa sawan bolhay. Hindi ba nasayang yung pera niya tapos ang mapupulot lang pala niya itong supulot na Japayuki. Hindi naman nila pera yun, kaya wala naman silang panghihinayangan. Yun na nga lang. Ang sinuwerte, itong gagong tarantadong Japayuki. At ang pamilya niya. Tapos ngayon kung maka-arte, akala mo hindi Makabasag pinggan. akala mo, kung maka-arte, akala mo talaga may golden siya. Golden spoon. Oo, ang tarantado niya, yung pipi niyang golden. Yung kung golden nga ba? Yung golden niyang mani. Yun. Para po. yung pinagmamayabang niyang mani niya. Ano yan? Maling hubad? Maling ano? Maning babad. Tuwan-tuwa yan kasi nga, madalang tayong nagkaka-tsempo eh. Tempo. Kaya sabi na, naku, mukhang nakalimutan na ako sa ere. Dahil yung dalawa, hindi magdadabad. Nautot na naman ako. Kaya kailangan, tuwing magla-live tayo, yan ang babanatan lagi natin si Japayuki. Tsaka si Nips to Nips. Itong si Nips to Nips. Walang hiya yan, si Nips to Nips. Tingnan mo walang kadugo si Nips to Nips na tinutulungan yung tarantado na yan. Hindi tutulong yan ng walang kapalit. Tarantado. Di ba nga si Papa P? Walang, kahit pamangkin yan, tinatalo niyan. Biroy mo, nangungupahan sa kanya, ididemanda, na late lang ng ilang buwan. Na late lang ng ilang buwan, ha? Ganon yan kawalang hiya. Naku! Ayan mga kapatid, saan nila? Saglit lang ha. Yan po mga kapatid ha. Pamangkin niya po mismo nung tatay ni Daniel Rason, pinsang buo. Na-delay lang ng ilang buwan.
Ididimanda? Ganyan po ba yung relihiyon na ipagmamalaki po ninyo, mga kapatid? Yung umuugit ng relihiyon, yung royal family na dapat sana'y magbibigay ng magandang ehemplo at magandang halimbawa, sila mismo ang salot ng iglesia. Oo, Mga kapatid, gumising po kayo. Sinasabi po namin ang dapat ninyong malaman na hindi po ipinapaalam sa inyo, mga kapatid. Ngayon, yung po mga nararamdaman po ninyo, na oobserbahan ninyo, they are all valid, mga kapatid. They are all valid. Ngayon, magising na po kayo. Kung ayaw nyo magising, bahala po kayo. Buhay nyo po yan. Basta kami, gagawin namin yung bahagi namin hanggat meron kaming buhay at kalakasan at hanggat meron kaming pagkakataon para magising ang dapat magising at mabuo ang mga nasirang pamilya, mabuo ang nasirang pagkakaibigan at magkasama-samang muli ang mag-asawa na nagkasiraan dahil dyan sa Iglesia ni Kulapu ni Daniel Rason. Iglesia ni Batman. Iglesia ni Batman na maraming tusok-tusok. Iglesia ni Rambutan. Iglesia yun ni Penoy. Sige na, 9:57 na dito, maaga pa yung trabaho ko. Oh, anong oras na ba? Ano, gusto mo pa ba? Aga-aga pa, maya-mayang konti. Ito naman, Sige. Kasi... hindi kasi ako nakakatulog eh. Minsan, alas 4 na ako natutulog eh. Wala naman kasi ang ginagawa eh. Ubus lang yung oras ko Ano na? ubus lang yung oras ko kakapanood. At least pagka naman may trabaho kayo, naman, paspasan. Kaya nga, boring. Sabi ko, nako, boring ka ako to. Nakaraan nga dati nung nandito sila gabi galit na galit ako eh. Boring ka ako dito, wala kang makita. Puro ka ako lolo boy ang napapagkita dito. Ano na ba? Ano ba? Dumating na ba siya? Hindi pa. Sabi ko, puro ka ako lolo boy ang napapagkita dito, tapos yung jowa mo pa ka ako na walang hiya. Sabi ko, mukha, kapilin yung jowa mo dito, sasampalin ko yun. Tapos? Sabi niya, wag ko daw siya. Hoy, wag mo nang ikwento yan. Bawal yan. Hindi pang yan, hindi pang broadcast. Ay, sorry po. Mabalik tayo doon kina Nips to Nips dahil nabubuisit ako sa mga yan eh. Kaya, kung akala ng mga yan na walang may maglalakas loob na banatan sila online. Nung ko pa gustong banatan, wala lang akong kahit anong i-expose ko, wala ring maniniwala kasi nga lahat gusto ko, kailangan meron ka akong dumating na yung talagang nakadikit sa kanila. Ikaw, dumating ka nga. Hintayin lang nila. Naku, marami pang naka-line up na magsasalita. Naku, hintayin nyo lang. Kaya nga, mainam nga yun na nahahayag yung talagang mga kulay nila. Hindi yung, tsaka sila na talagang, yung iba kasi hindi naniniwala eh. Kumbaga, parang hindi sila naniniwala na ganun pala sila, na masyado silang kunyari, matimtiman. Sa camera, magaling lang silang magtago, di ba? At saka, yung ibang, siyempre, hindi naman sila nalalapit doon. Hindi sila nakakarinig ng kung anong merong storya sa kanila. Kaya, wala rin silang idea. Correct. Kaya ngayon, na yung mga revelation ngayon, kumbaga, nasa-shock sila. Na kumbaga, tinatanong na totoo to? Di ba? Kaya hindi sila makapaniwala eh. Talagang, kaya sabi ko nga sa sarili ko, naku, kailangan ka ako, support ko si Badong para malaman nila na ako rason. Kung doubt sila na rason ko, so what?
At least ako, si Badong nagpapatotoo na talagang ako'y rason. Pwede pakita mo yung mga picture ninyo nung bata kayo tsaka yung birth certificate mo. Yung mga pinakikilala nilang rason, yun yung mga ampon na walang ni katiting na dugo. Ako, tunay akong rason. Mm. Eh, yung ang tatay ni Aaron, muntik nang mapatay ni Danya Rason eh. Kita mo? Tapos yung mga ampon, yung pa may mga lakas loob na maghari-hari na sila ay rason. Gaya yung ampon ni Ismael, yung anak ni Japayuki, di ba rason? Hmm. Di ba nag-aaral nga yun eh, di gwardiya pa. Akala mo naman anak ng presidente. Di gwardiya pa si Japayuki, oy. Hindi ka tunay na rason, no? Ano nga eh, feeling ano nga siya, Jewel in the Palace. Ay, wow. Yung ang tatay mo ka mo eh hapon, hindi ka mo bura lang mata. Di ba siya sa sarili niya? Yung mata niya liit-liit. Di ba? Samantalang bural-bural. Kaya nga tawag sa kanya, arigato eh. Naku, madali ka mo arigato. puro ka kamo ano. Kasi ang paniwala ni puro kasi sinungaling ang paniwala ni Ismael eh. Sinungaling ding number 1. Niluluko na yung mga anak. Lahat niluluko. Oh. Sino ba yung mga na nandito, nanonood? Batiin natin. Nandito si Brother Erwin Barnuevo. Si Sister Evangeline Lorenzo Mauricio. Si Sis Malu Infante. Nabasa ko na to kanina. Si Sis Pao Almasar at saka si Brad Frank Almasar nandito. Nandito rin si Brother Percy Mon. Tsaka si Brother Potpot Jobot at Brother Ray Barcelona. Ayan. O, paano? Na ako, inaantok na ako. Maaga pa akong gigising bukas. Sige na. Bye-bye po mga kapatid. Hasta la vista. At balita ko, mag-interviewin ka sa Post and Pander. Ay, kailan? Isi-schedule nila. Kailangan maganda ako. Oo, kailangan magpaganda ka. Magpasalon ka. Magpasalon daw. Sige, bye-bye na po mga kapatid.